Pagkakaroon ng bukal na tubig sa disyerto, posible nga ba? Ito nga ba ay fulfillment sa propesiya sa pagdating ng Panginoong Hesus? Inihahanda nga ba ang ating mundo sa pagdating ng ating Panginoon kung bakit may mga nangyayaring ganitong propesiya? Habang tayo ay nasa last days, marami tayong maririnig ng mga propesiyang magaganap na nakalagay sa Biblia. At ang isang propesiya nakalagay sa Biblia, pag nabasa natin ito, asahan natin na ito ay mangyayari sapagkat ito ay nakasaad sa salita ng Diyos. At napakarami na naganap patungkol po sa propesiya ng Bible. Isa nga ba ang pagkakaroon ng tubig sa disyerto? Kapag nakarinig kayo ng disyerto na binukalan ng anyong tubig, nakalagay ito sa Biblia, sa propesiya na magaganap sa millennial reign of Jesus Christ sa kanyang paghahari dito sa mundo ng 1,000 taon. Kung nabalitaan nyo na at narinig nyo na yung mga anyong tubig na patuloy na bumababa katulad ng ilog Euphrates po na patuloy na natutuyo at bumababa ang kanyang level, maraming naapektuhan dahil sa pagpatuloy na pagbababa nito at sa mga susunod pa na panahon. Ilog Tigris at sa mga iba pa pong anyong tubig na patuloy na bumababa ang kanilang level. Tinitingnan ng mga Bible scholar na hindi lang climate change ito, kundi ito yung nakasaad sa Biblia, yung sovereignty ng Panginoon, dahil nakita na ng Panginoong Hesus na mangyayari ito, kaya sinabi niya ang mga sign bago siya dumating. Magkakaroon ng mga maingay na balita patungkol sa mga digmaan at digmaan, gutom, pagkawala sa pananampalataya ng mga naglilingkod sa Diyos, pagiging masama ng tao, sobrang dami ng pangangaral ng salita ng Diyos bago ang wakas. Dito natin makikita na napakarami na pong na-fulfill na biblical prophecy na yung unti-unting pagbaba ng level ng tubig ng ilog Euphrates, dahil ito'y dadaanan ng mga hari sa silangan nakalagay sa Revelation. Ngayon naman po ay disyerto na nagkaroon ng tubig, binukalan ng tubig. Totoo nga ba ito at ito nga ba ay senyales ng pagdating ng Panginoong Hesus? Kung tatanungin nyo po yung sarili nyo, posible nga ba na yung anyong lupa na tuyong tuyo ay bukalan ng yamang tubig? Bukalan po ng anyong tubig. Alam natin ng disyerto may mga oasis, pero ibang usapan kapag binukalan ng anyong tubig ang disyerto. Normal po ba ito na yung disyerto ay magkaroon ng tubig? Hindi lang magkaroon ng oasis, bukalan ng tubig, magkaroon daluyan ng anyong tubig. Makikita nyo po sa mga clip na viral video na kung paanong agusan yung disyerto ng anyong tubig. Nakita dito sa video na ito at sa mga nakalap na clip na yung disyerto na tuyong-tuyo ay inaagusan ng tubig. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia na kapag ang disyerto ay inaagusan ng anyong tubig? Hindi lang basta nabisikan o nagkaroon ng maliit na part na tubig doon sa disyerto, kundi inaagusan at dinadaluyan. May connection ba ito sa pagdating ng Panginoong Hesus sa mga senyales at mga propesiyang magaganap po o nagaganap sa Biblia? At ano nga po ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa nagaganap nangyayaring ito sa mundo? Meron po magaganap na millennial reign of Jesus Christ, yung paghahari ng Panginoon sa buong mundo sa loob ng 1,000 taon. At sa loob ng 1,000 taon na yon, puro kapayapaan, puro maganda po ang makikita natin sa mundo. Bago maganap ang millennial reign of Jesus Christ, kukunin niya muna ang kanyang mga mananampalataya. Ito yung tinatawag na rapture. Saka magkakaroon ng tribulation, 7 years. Unang parte na 3.5 years na magpapakilala ang Antikristo at dadayain niya ang mga tao dahil siya magpapanggap na Diyos. Sapagkat wala na pong magpipreach that time, siya na yung matitira doon. Dahil yung mga preacher, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, kinuha sa rapture. Kaya yung mga tao magugulat na wala yung mga mananampalataya. Dahil sa kagustuhan nilang maligtas, merong darating na Antikristo. Yung talagang Antikristo nakalagay sa propesiya na lalaban sa Panginoon. At siya yung matitirang mangangaral. Dadayain niya, gagawa siya ng himala sa 3.5 years. Doon sa parte ng 7 years of tribulation. Pagkatapos ng 3.5 years, dyan na po siya magpapakilala na masama. Dyan na talaga lalapastanganin ng pangalan ng Panginoon. At magugulat yung iba, dyan na rin magkakaroon ng tatakan. Dyan na rin magkakaroon ng one government, one currency, and one religion. At sa parte na yan, dyan na ibubuhos ng Panginoon yung kanyang puot nakalagay sa Revelation.
Pag end ng 7 years of tribulation, magpapakahayag ang Panginoon. Ito yung pagdating niya, second coming of Jesus Christ. Sa lahat ng hindi naniwala sa Panginoong Jesus, dito po niya ipapakita ang kanyang sarili at maniniwala ang lahat. At siya po ay luluwalhati at sasabihin. Ito po yung mga nakalagay sa prophecy ng mga napag-aaralan po natin. At sinabi rin ng Panginoong Jesus, makikita siya ng lahat. Nung sinabi niya ito nung nagkatawang tao siya, maraming hindi naniniwala. Kasi paano nga ba magiging posible yun? Kasi old school noon. Pero sa panahon natin ngayon, napaka-posible na po dahil sa mga live streaming, sa mga high technology gadgets, napakarami na pong naiimbentong mga bagay at nagagamit sa pang-araw-araw at pwede na makita ang Panginoong Hesus sa buong kinapal, sa buong mundo na siya ay darating sa kanyang pangalawang pagparito dahil sa mga high technology gadgets at camera po na ila-live stream sapagkat totoo ang sinabi niya. Kanyang salita ay maasahan at mapangahawakan. Dito na po titigmain niya ang Antikristo at matatalo ang Antikristo, ang bulaang propeta, igagapos si Satanas. Kaya wala na pong masama. Hindi na magkakaroon ng kasamaan po sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Dito na po yung millennial reign of Jesus Christ. Pagkatapos po ng Battle of Armageddon, dito na itatali si Satanas. Kaya po magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. Punong-puno ng kabutihan. Dito po mangyayari sa millennial reign of Jesus Christ. At nakasaad sa Biblia na isang disyerto sa mga anyong lupa, sa mga tigang, sa mga hindi dinadaluyan ng tubig, pero magkakaroon. Ang sabi ng Isaiah chapter 41 verse 18, paagusin ko ang tubig sa batis, dadaloy ito sa mga tuyong burol, at magkakaroon ng mga bukal sa mga lambak. Gagawin kong tubigan ng ilang, at mga lupang tigang ay magkakaroon ng mga bukal. Can you imagine? Yung tuyong-tuyong anyong lupa, yung tigang, yung disyerto ay magkakaroon ng anyong tubig. Hindi lang mababasa, kundi dadaluyan ng anyong tubig. Sa tingin nyo ba inihahanda na ang mundo natin bago dumating ang Panginoong Hesus kaya nababalitaan yung mga ganito? Ito nga ba ay fulfillment sa magaganap po na millennial reign of Jesus Christ? Dahil kung may nababalitaan na tayo ng mga anyong tubig na tutuyo, mga anyong lupa na dinadaluyan at nagkakaroon na ng tubig, it's a sign na ito nga ba ay fulfillment sa prophecy ng pagdating ng Panginoong Hesus at magaganap na mga biblical prophecy sa huling panahon bago wakasan ng mundo. Magkakaroon din ng mga puno, halaman, damo, punong kahoy sa mga tuyong disyerto at sa mga anyong lupang hindi dinadaluyan ng tubig. Hindi lang tubig ang magkakaroon, kundi magkakaroon din ng mga puno, halaman at mga damo sa millennial reign of Jesus Christ. Isaiah chapter 41 verse 19, patutubuin ko sa ilang ang mga puno ng sedro, akasya, mirto, olibo, pino, enebro at sipres. At sa lahat ng mangyayaring iyon ay patunay na ang Diyos ay makapangyarihan, na siya yung may likha ng lahat. Kaya niyang gawin ang posible sa imposibleng bagay. Kahit ang tuyong disyerto, bukalan ng anyong tubig. Magkaroon ng mga puno. Pagpapakita yon na merong makapangyarihang Diyos. At ang makapangyarihang Diyos na yon ay ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na yon ay ang pinaglilingkuran mo. Ang tumawag sa iyo na maglingkod sa Panginoon. Ang Diyos na yon ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Pagpapakita yon na ang Diyos ng Israel, ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Isaiah chapter 41 verse 20, para makita, malaman at manuwa ng mga tao na ang lumikha nito ay ako, ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel. Dito kayo may hiwagaan mga kapatid, dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Yung imposible ay gagawin niyang posible kasi siya yung creator, siya yung manlilikha na kahit ikaw kaya niyang baguhin. At alam niyo po mga kapatid, sa millennial reign of Jesus Christ, napakarami pa po mga kapatid na magaganap na kahit yung mga mababangis na leon at mga hayop na sa kagubatan, mga wild animals po, ay hindi na magiging mabangis. Sila ay aamo na, kaya na makipaglaro sa bata. Ito pa yung mangyayari po sa magaganap na millennial reign of Jesus Christ. Dahil ang Diyos ay totoo at makapangyarihan, siya ay manglikha ng lahat, siya ang gumawa ng langit lupa. Kahit ng mga hayop po ay papaamuin na ng Panginoon, walang kasamaan po. Aagos ang tubig sa disyerto at dadaloy ang tubig sa mga sapa sa ilang. Ang maiinit
na buhangin ay magiging tubigan at sa tigang na lupain ay bubukal. Ang tubig tutubo ang sari-saring damo sa lugar na tinitirhan noon ng mga asong gubat. Magkakaroon ng maluwang na lansangan sa ilang at iyon ay tatawaging banal na lansangan. Walang makasalanan o hangal na makakaroon doon kundi ang mga sumusunod lang sa pamamaraan ng Panginoon. Mapapansin nyo mga kapatid, konektado ang nature sa mga biblical prophecy kasi ito yung nakasaad sa Biblia. Si Jesus mismo nagsabi ng mga bagay rin na ito. At tingnan natin mabuti kung ano nga ba ang nangyari doon po sa mga viral video na kumakalat at nagkakaroon po ng maraming views na yung disyerto binukalan ng anyong tubig. Tingnan natin mabuti, baka ginawa lang yung video na ito para magkaroon ng maraming views para sa ibang interes. At tingnan natin kung ito nga ba ay totoo talaga. Marami tayong makikitang negatibo at komento sa mga video na ito. Dahil nasa disyerto sila at may mga video nakahanda, tingnan natin mabuti mga kapatid. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Ito nga ba ay fulfillment ng prophecy o ito ay sign na malapit ang dumating ang Panginoon at nahanda sa millennial reign of Jesus Christ? Kung ito may totoo, ibig sabihin, nahanda na ng mundo natin sa pagdating at magaganap ng millennial reign of Jesus Christ pagkatapos po ng pagdating ng Panginoong Jesus. Ating pinag-aralan mga kapatid, I hope na nauwaan nyo at kumilos ang Diyos sa buhay ninyo na patuloy natin panghawakan ang salita ng Panginoon. King kalaguan nyo yung pananampalataya at patuloy na panghawakan natin ang salita ng Panginoon, makalakad tayo sa kanyang kalooban. Yun lang ang mga kapatid ang gusto kong sabihin sa inyo. Salamat po sa nakarating na sa huling part ng video ito. Maraming kanawang natutunan. Kung napapanood nyo po ito sa Facebook page, click nyo po yung follow. Doon naman po sa YouTube, kung napapanood nyo ito, click nyo po yung subscribe button. Ganoon na din, kung bago ka pa lang, click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Salamat ulit mga kapatid. Hanggang susunod na pagkikita natin, ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.